Dahil sa nakuha naming magandang balita, kinabukasan, agad naming sinundo si Ivan dito sa Manila Boys Town. Iuuwi na namin siya sa kanyang mga magulang. Kapitbahay, pumunta po kayo sa court. Mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan tungkol sa paninirahan. Ngayong 3 o'clock, dapat andito na kayo. Magdala kayo ng bangko nyo. Samantala, dito naman sa Pag-asa, Quezon City, magaganap ang isang pagpupulong tungkol sa mga aksyon na gagawin ng mga residente rito para sa nakaambang demolisyon. Pumunta ng 3 o'clock. Agad nang umikot ang isang opisyal upang anyayahan ang mga taong dumalo sa nasabing pagpupulong. 3 o'clock. Kasama sa mga naanyayahang dumalo, si Virgie. Yun nga lang, hindi niya makakasama ang kanyang mister. Kasalukuyan kasi itong nasa trabaho. Pero bago pa man nagsimula ang pagpupulong, pinakiusapan namin ang presidente ng kanilang grupo kung pwedeng makapanawagan din muna si Virgie. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Ang totoong layunin ng pagpupulong na ito ay tungkol po sa isang miyembro natin na kung saan ay talagang nagdalamhati siya sa haba ng panahon sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak na pinakamamahal niya ay nawawala, si Ate Virgie. Itinawag sa harapan si Virgie upang makapagsalita. Kasama, lalong higit po sa akin. Buong buhay ko, hinilaan ko ng pasakit. Pero bakit bigla na lang po siya nawala na hindi ko na lang nakita. Mahagilap na kung nasaan na siya ngayon. Inaalala ko lang po, baka kung sino man po ang kumukupkup ngayon sa kanya, kung sakali man kung hindi po siya sinasaktan, sana lang po, kung sino man po sa inyo ang kumukupkup ngayon sa aking anak, sana po nag-iusap lang po ako sa inyo na ibalik niyo na po sa amin ang aming anak dahil nahihirapan na po ako. Ang hindi alam ni Virgie nung mga oras na yon, ilang dipa na lang mula sa kanyang kinatatayuan ang kanyang anak. Yan ba? Ito? Ito ba yung anak niyo? Ay! Maraming salamat po. Palakpakan po natin. Binigyan ng ating panalangin. Salamat po. Sa higpit ng pagkakayakap ni Virgie sa kanyang anak, halatang miss na niya ito. Samantalang si Ivan, hindi rin bumitiw sa mga braso ng kanyang ina. Pati ang kanyang mga kapitbahay, hindi rin napigilan makiiyak. Anong ginawa nila sa anak ko? Anak ko! Saan niyo po nakita? Manila naman, Manila. Manila. Nakarating siya ng Manila. Gusto po. Paano niyo po siya nakita? Iingatid sa Boys Town. Sa Boys Town po. Boys Town po. Saan po? Ano po po? Damlayo po yun, ma'am. Noong November 8 siya inatid sa amin. Alam niyo po, matagal na namin po hinahanap. Halos nagugugin. Lumipas ang mga oras hanggang sa nagdilim na ang paligid. Nung mga oras na yon, papauwi na si Ian, ang ama ni Ivan. Wala siyang kaalam-alam sa darat ng sorpresa. Nung mga sandali namang yon, ipinapakita ni Virgie ang mga larawan ni Ivan nung siya'y bata pa. At nung nakarating na si Ian sa kanilang bahay, Ma'am, saan mo pintuan? Saan mo pinto? Nandito na si Ivan. Ma, bakit ka umalis sa bahay? Ha? Saan ka nang galing? Ha?
4 na araw, hindi na kami natutulog dahil sa iyo. Ano po Hindi naman kita pinapagalitan, may mahal ka namin ng mama mo. Paparaling ka naman namin Ha? Hindi ka mong iiwan dito ni mama Sa pagkakataong yon, wala pa ring imik si Ivan. Pero mukhang naiintindihan naman niya ang mga pangaral ng kanyang ama. Ba't ka umiiyak? Nung sumunod na araw, namasyalang mag-anak. Kitang-kita sa mga mata ng bawat isa ang kagalakan na sa wakas, buo na muli ang kanilang pamilya. May mga ilang alalahanin pa rin ang mag-asawang Virgie at Ayan, partikular na sa nakatakdang pag-demolish ng kanilang tirahan. Subalit magiba man daw ang kanilang tahanan, hindi naman daw mabubuwag ang pagbubuklod ng kanilang pamilya. Dahil mas matibay daw ito sa anumang yero o semento, pinatibay ng pagmamahalan nila sa isa't isa. Hello po! Kamusta ho kayo? Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.